Sa wakas nakapasok na sila Wang Feng sa loob ng ancient land ng fallen gods. Ngunit habang naglalakad sila ay pinarurusahan naman si Li Qing dahil nagawa nitong lokohin si Wang Feng at ang iba dahil tinatamad itong maglakad sa loob ng ancient land ng fallen gods. Ang sabi ni Wang Feng kay Li Qing ay sa loob ng ancient land ng fallen gods ay may gravity na mas malakas ng ilang ulit kaysa sa pinanggalingan nila sa labas. Sinabi pa ni Wang Feng na ang lugar na iyon ay hindi makakagalaw kahit na mamamatay ito kaya nagtanong si Wang Feng kung gusto ni Li Qing na maglakbay ng mas mabilis sa mga oras na iyon. Alam naman ni Li Qing na tatamaan na naman siya dahil sa panluloko nito kaya sinabi ni Li Qing na gusto lang niya na matulungan siya ng kahit sino para sa paglalakbay sa loob ng ancient land ng fallen gods. Si Ling Feiwo naman ay hinihingahan ng kanyang kamao dahil naghahanda na ito para bigyan ng leksyon itong si Li Qing. Hindi nagtagal ay sinapak na nga ni Ling Feiwo si Li Qing at sinabi nito na tinatamad ito kaya gusto niyang makapanloko ng iba. Tinamaan na nga si Li Qing at tumalsik sa malayo habang si Li Chanxin naman ay nag-aalala kay Li Qing. Kaya sinabihan niya si Ling Feiwo na masyadong malakas ang suntok na iyon para bigyan ng leksyon si Li Qing dahil maaaring maapektuhan ang pundasyon ng kultibasyon nito. Sagot naman ni Ling Feiwo kay Li Chanxin ay huwag mag-alala dahil may immortal black spirit tortoise na pangangatawan itong si Li Qing. Sinabi pa nito na dahil sa katawan na mayroon siya ay patuloy na lumalakas ito kapag nabubugbog. Namangha naman si Li Chanxin sa nalaman nito at nasabing kakaiba ang taglay na pangangatawan ni Li Qing. Ngunit natigilan si Ling Feiwo sa paglalakad dahil nakita nito ang kakaibang lugar na nasa harapan nila. Gusto naman malaman ni Ling Feiwo kung ano ang mga yun na parang coral reef sa kanyang harapan habang si Li Qing ay tumama doon. Sinabi naman ni Li Qing na hindi siya nakakakita ng maayos dahil sa suntok ni Ling Feiwo ngunit sinigurado nito na hindi iyon mga coral reef. Kaya sinabi ni Li Qing na iyon ay mga ugat dahil ang kinaroroonan nila ay isang gubat na nakabaliktad. Sa hindi kalayuan ay may nilalang na mabilis ang paggalaw. Naramdaman naman nila Wang Feng ang presensya ng nilalang at narinig ang mga ingay na nililikha nito habang si Li Qing ay nahulog mula sa kinakapitan nitong ugat kanina. Sa hindi kalayuan ay makikita kung saan nagmula ang nilalang at mabilis na paparating sa kinaroroonan nila Wang Feng. Hindi nagtagal ay may mabalahibo at malaking kamay na may napakaitim at mahabang kuko ang nagpakita. Ang nilalang na yun ay napakalaking unggoy na galit at gustong manakit kaya si Mu Yunfei ay nakaramdam ng takot nang makita ito habang si Li Yi naman ay pinagmamasdan lang ang nilalang. Ngunit si Wang Feng ay hindi nag-aalala sa kung anong kayang gawin ng nilalang at sinabing iyon ay isang infested na halimaw na nasa peak nobility realm ang kultibasyon. Nagtanong pa ito kung sino ang gustong mauna para makipaglaban sa nilalang na iyon habang nakatingin kay Li Qing na parang nagpaparinig si Wang Feng kay Li Qing na makipaglaban ito sa nilalang na iyon. Kaya nagumpisang kabahan at matakot itong si Li Qing habang iniisip na ang mga nilalang na naroon sa ancient land ng fallen gods ay brutal pagdating sa labanan at pagpatay kaya kung makikipaglaban ang isang cultivator doon ay kung hindi siya ang makakapatay ay siya ang mamamatay. Dahil dyan natatakot itong si Li Qing na baka maging pagkain lang siya ng nilalang na yon. Sinabi naman ni Mu Yunfei na siya ang makikipaglaban sa nilalang habang nag-umpisa na itong bunutin ang kanyang espada. Natuwa naman si Wang Feng at pumayag ito sa gusto ni Mu Yunfei dahil gusto din ni Wang Feng na makita ang naging resulta ng pagsasanay niya mula ng tinuruan ni Elder Ye Gucheng. Samantala si Li Chanxin naman ay pinagmamasdan si Wang Feng at Mu Yunfei habang nag-uusap. Dahil ang nasa isip nito ay ang Tongyan Demonic Ape na mayroong kultibasyon na peak ng nobility realm habang nakikita ni Li Chanxin na parang isang mahinang nilalang ang tingin ni Wang Feng at elder brother nito na si Mu Yunfei. Ipinulupot naman ng Tongyan Demonic Ape ang kanyang buntot sa ugat ng puno at nag-umpisa itong magpaikot-ikot. Hindi nagtagal ay umatake na itong Tongyan Demonic Ape kay Mu Yunfei habang binalot nito ng enerhiya ang kanyang kamao. Si Mu Yunfei naman nakangiti dahil masusubukan na nito ang kanyang bagong kakayahan mula nang ito ay mapasali sa Divine Immortal Sect.
Binalutan ni Mu Yunfei ang kanyang espada ng sariling enerhiya at nagliwanag ito. Habang papalapit ang Tongian Demonic Ape ay umatake naman itong si Mu Yunfei at napigilan niya ang kalaban. Hindi nagtagal ay natalo sa palakasan itong Tongian Demonic Ape at tumilapon sa gubat na baliktad. Ang Tongian Demonic Ape naman ay nagkasugat-sugat at nagkaroon ng pinsala sa buong katawan nito. Habang si Mu Yunfei naman ay sinundan ang Tongian Demonic Ape para muling atakihin ito. Hindi naman pumayag ang Tongian Demonic Ape na mapatay lang siya ng ganun-ganun lang kaya muling nag-ipon ito ng lakas sa kanyang kamao at umatake kay Mu Yunfei. Tumagal ang paglalaban ng dalawa na may mabilis at malakas ng mga pag-atake ang makikita habang si Li Chanxin ay pinagmamasdan kung ano ang mga nangyayari. Dahil sa nakikita niya ay hindi makapaniwala si Li Chanxin na malakas ang disipulo ng Divine Immortal Sect at hindi nito inaakala na makakasabay sa pakikipaglaban si Mu Yunfei sa Tongian Demonic Ape. Samantala ang Tongian Demonic Ape ay galit at naghahanda para sa mas malakas na atake nito. Gamit ang paa ay buong lakas nitong inatake ni Mu Yunfei ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon ay nasira ang espada ni Mu Yunfei nang subukan nitong hiwain ang paa ng Tongian Demonic Ape. Nakita ni Mu Yunfei na ang espada niya ay nasira at ang hawakan na lang nito ang natira habang hindi namamalayan na ang Tongian Demonic Ape ay umaatake ulit. Ngunit biglang tumalon si Mu Yunfei papunta sa Tongian Demonic Ape para maiwasan ang atake ng Tongian Demonic Ape kahit na wala na itong espada. Ngunit sa paglapit niya sa kalaban ay umatake pa rin si Mu Yunfei gamit ang hindi niya binitawan na hawakan ng espada. Si Li Chanxin naman ay nakita ang lahat ng nangyari at sinabing delikado si Mu Yunfei dahil ang akala ni Li Chanxin ay nakalimutan ni Mu Yunfei na wala siyang espada at tanging hawakan na lang ang natira. Ngunit ilang saglit lang ay bumagsak ang Tongian Demonic Ape sa sahig habang nasa dibdib nito ang hawakan ng espada ni Mu Yunfei at nakatusok. Nagtataka naman si Li Chanxin kung bakit nagawang mapatay ni Mu Yunfei ang Tongian Demonic Ape gamit lang ang nasirang espada nito na walang talam. Sinabi naman sa kanya ni Wang Feng na ang espada na gamit ni Mu Yunfei ay may talam ngunit hindi lang nito nakikita. Kaya ipinakita ni Mu Yunfei sa lahat ang espada na ginamit niya at sa pagtaas ng hawakan ng espada ay may makikitang talam na gawa sa kanyang enerhiya. Napansin naman ni Wang Feng na malapit ng mamaster ni Mu Yunfei ang teknik ni Elder Zimin na tinatawag na Formless Sword kaya makikita si Wang Feng na nasisiyahan ito. Samantala ang Tongian Demonic Ape na napatay ni Mu Yunfei ay nagsimulang magliwanag at lumabas ang kaluluwa nito. Ang kaluluwa nito ay napunta sa hawak ni Mu Yunfei na token at sinabing nagkaroon ng token ng 10,000 puntos para sa pagpatay sa Tongian Demonic Ape habang sa likod nito ay makikitang gumagalaw ang nilalang. Napansin naman ni Li Chanxin ito at pinag-iingat niya si Mu Yunfei sa Tongian Demonic Ape. Hindi nagtagal ay lumabas ang isang hugis pating na gawa sa dugo ng Demonic Ape at umaatake ito kay Mu Yunfei. Nahirapan naman si Mu Yunfei na lumaban dahil halos naubos na ang lakas nito sa pakikipaglaban sa Tongian Demonic Ape kaya ang natitirang enerhiya nito ay kaya na lang makagamit ng Formless Sword sa isang pagkakataon. Nagawa naman niya na maputol ang ulo ng pating at natigil ang pag-atake nito sa kanya. Ngunit sa paggamit ng Formless Sword ay hindi na kayang lumaban ni Mu Yunfei kaya napaluhod na lang ito at ang token na hawak niya ay nabitawan habang ang dugo ng Tongian Demonic Ape ay napunta sa token. Napansin naman ni Mu Yunfei na ang dugo na naging pating ay hindi isang halimaw ngunit ang target nito ay ang Demon Sealing Order token, kaya nalaman ni Mu Yunfei na isang cultivator ang umaatake at ginagamit ang dugo ng isang Tongian Demonic Ape para patayin siya. Sa pag-atakeng iyon ng pating na gawa sa dugo ng Tongian Demonic Ape ay hindi na makakilos si Mu Yunfei dahil nagamit na niya ang buong lakas kaya si Li Chanxin ay kumilos at sinagip si Mu Yunfei sa atake ngunit siya ang tinamaan. Nagkaroon nga ng pinsala si Li Chanxin at makikitang napakalaki nito kaya ramdam ni Li Chanxin ang sakit habang hindi pa rin niya binibitawan si Mu Yunfei. Ang pating naman ay nagbalik sa talisman na nasa katawan ng Tongian Demonic Ape.
Ilang saglit pa ay may mga cultivator na lumabas mula sa dugo ng Tandian demonic ape at ang kanilang mga mukha ay may takip na parang assassin. Nagsalita naman ang isa sa kumokontrol ng dugo ng Tandian demonic ape na may pagkabilib sa kanyang sarili dahil sinabi nito na kauumpisa pa lang ng competition ay may natalo agad siya na 2 nobility realm sa isang blood wave shark skill nito. Iniisip naman ni Li Chanzin na ang pagkontrol ng dugo gamit ang talisman ay isang kakaibang paraan na tanging si Feng Mo at disipulo ng Kanghai sect ang makakagawa. Nakilala naman ni Feng Mo si Li Chanzin kaya ang sabi nito ay hindi niya inaasahan na naroon si Li Chanzin ng Changsen sect kasama ang mga hindi kilalang cultivator at muntik pang mapaslang ng kanyang blood wave shark. Sinabi naman ni Li Chanzin na si Feng Mo ay galing sa kilalang sekta sa Radiant Empire na tinatawag na Kanghai sect ngunit hindi akalain ni Li Chanzin na gawain ni Feng Mo na magsamantala habang naghihirap ang iba. Sagot ni Feng Mo kay Li Chanzin ay hindi na kailangan pang malaman ni Li Chanzin kung anong paraan ang gusto nitong gawin at sa sitwasyon na mayroon ngayon sila ay mas mabuti pang pagsilbihan ni Li Chanzin si Feng Mo ngunit kung hindi ay mamamatay sila. Sabi pa ng isang kasama ni Feng Mo ay dapat na magpasalamat pa itong si Li Chanzin dahil nagustuhan ni Feng Mo ito at hindi magiging kaiyahiya si Li Chanzin dahil si Feng Mo ay isang prodigy ng Kanghai sect. Samantala si Ling Feiwo at Li Qing ay gustong sumalakay kaya naghahanda na ang mga ito. Ngunit pinigilan ni Wang Feng ang dalawa habang iniharang niya ang braso sa dadaanan ni Ling Feiwo at Li Qing na para bang may gusto siyang makita o may hinihintay ito na mangyari. Habang si Li Chanzin naman ay nagsalita na kung gusto ni Feng Mo na pagsilbihan siya ay hayaan si Li Chanzin kahit na mapagaling lang muna ang kanyang mga sugat sa katawan. Nag-utos naman itong si Feng Mo sa kanyang kasama na magbigay ng healing pill para kay Li Chanzin. Ngunit sinabi ni Li Chanzin na hindi na kailangan pang bigyan siya ng healing pill dahil mayroon siyang dala na mas mabisa ang epekto at naglabas ng isang lagayan ng pill si Li Chanzin. Sa lagayan na yun ay may lumabas na kulay asul na pill at nababalutan ito ng maliliit na kidlat. Ngunit biglang idinikit ni Li Chanzin ang maliit na lagayan sa pill. Kaya ginawa ni Li Chanzin yun ay dahil gusto nitong atakihin si Feng Mo at ang mga kasama nito habang hindi sila handa sa kung anong mangyayari. Tagumpay naman si Li Chanzin na patamaan ng kidlat si Feng Mo ngunit hindi nagtagal ay nakaya na naman ni Feng Mo ang lakas na mayroon sa ataking iyon kaya nagsaya ang mga kasama nito dahil napakalakas ng kanilang leader. Hindi nagtagal ay inipon niya ang kidlat sa mga kamay habang tinitiis ang sakit. Ngunit sa kasamaan na taglay ni Feng Mo ay ginamit niya ang Shifting Mountains and Turning Seas na kung saan inililipat nito ang skill na tumama sa kanya papunta sa katabi nito kaya ang pinaglipatan ng kidlat ay ang kasama niya habang ang kasama niya ay wala nang nagawa at hindi na nakaiwas pa. Bago mamatay ay napatanong ito kung bakit nagawa sa kanya iyon ni Feng Mo. Sagot naman sa kanya ni Feng Mo ay isa itong ordinaryong disipulo ng Kanghai sect kaya ang tanggapin ng kanyang atake ay isang marangal na pagkamatay kaya tuluyan nang namatay ang kasama ni Feng Mo habang siya ay tuwang-tuwa pa sa ginawa nito. Hindi naman akalain ni Li Chanzin na magagawa ni Feng Mo ang lahat ng iyon sa mga kasama niya para lang maprotektahan ang sarili nito. Sinisisi naman ni Feng Mo kay Li Chanzin ang pagkamatay ng dalawa nitong kasama dahil kung hindi kay Li Chanzin ay buhay pa sana ang dalawang kasama at hindi magiging brutal sa kasama nito habang naghahanda naman si Feng Mo na umatake kay Li Chanzin at Mu Yunfei. Ginamit niya ang 4 clear waves technique at may 4 na naglalakihang pating ang naglabasan. Sa paglabas ng 4 na naglalakihang pating na gawa sa dugo ay nagsasama-sama para maging isa. Nakabuo naman ng isang balyena ang 4 na pating at ito ay paparating kila Li Chanzin at Mu Yunfei. Ngunit bigla na lang may hamarang sa napakalaking balyena na iyon at nang mapansin nila ay si Li Qing ito na halos lumuwa na ang mata sa lakas ng teknik na iyon. Naiiyak naman si Li Qing at naglabasan ng dugo sa bibig nito habang iniisip niya na bakit lagi siyang napapasama sa gulo at sumasalo ng mga teknik na halos ikamite niya. Sinisi pa nito si Wang Feng dahil mula nang nalaman niya na may immortal black spirit tortoise siya ay lagi na itong nagiging human shield sa tuwing kailangan ni Wang Feng.
Sa pagharang ni Li Qing sa malaking balina ay nagdulot ito ng malawakang pagsabog sa himpapawid at nagkalat ang mga dugo. Tinanong naman ni Wang Feng si Mu Yunfei kung natuto siya sa pagkakamali niya at sagot naman ni Mu Yunfei ay nalaman nito ang pagkakamali niya kaya hindi niya ito makakalimutan. Sinabi naman ni Wang Feng na dapat ay hahayaan niya ang mga disipulo ng Divine Immortal Sect na magsanay sa kanilang sarili. Ngunit sa araw na yon ay may nakita siyang mga hindi dapat patagalin ang buhay kahit na isang saglit lang. Tanong naman ni Feng Mo kung saan galing ang isang basura na katulad ni Wang Feng at may lakas ng loob para magsabi ng ganoon sa isang prodigy na kagaya niya. Kaya tinanong ni Wang Feng si Li He kung ilang atake ang magagawa nito para mapatay niya lahat ng kalaban kasama si Feng Mo. Sinagot naman siya ni Li He na isang atake lang ay sapat na yon. Samantala si Li Chanzin naman ay kumuha ng healing pill na ginawa niya. Habang iniinom ni Li Chanzin ang healing pill ay may lumabas naman na pulang enerhiya sa kanyang dibdib at ito ay ang kanyang pangalawang master. Sa paglabas ng kanyang master ay may katanungan si Li Chanzin kung bakit ngayon lang ito lumabas dahil kamakailan lang muntik na itong mamatay. Sagot naman sa kanya ng kanyang pangalawang master ay naroon naman si Wang Feng ang leader ng kanyang Divine Immortal Sect na nakasubaybay sa kanilang sitwasyon kaya alam niya na hindi manganganib ang kanyang buhay. Sinabi pa nito na kahit magkaroon si Li Chanzin ng pinsala ay wala itong magiging problema dahil sa pill na mayroon siya na kayang pagalingin ng mabilisan ang kanyang nakuhang pinsala. Dagdag pa niya ay lumabas lang siya sa oras na yun dahil gusto niyang makita kung paano matatalo ni Li He si Feng Mo at mga kasama nito habang si Li He ay naghahanda na para lumaban. Si Feng Mo naman ay nagsalita na ang lakas ng loob ni Li He para magsabing kaya niyang talunin si Feng Mo at ang mga kasama nito ng isang atake lang. Kaya galit na dagdag ni Feng Mo na kung gusto ni Li He magpakamatay ay masaya siyang gagawin yon ayon sa kagustuhan ni Li He. Kaya si Feng Mo ay gumamit ng 5 Blood Shark Wave para lang mapaslang si Li He ng mabilisan. Si Li He naman ay naghahanap ng paraan para matalo si Feng Mo habang iniiwasan ang mga Blood Shark Wave. Kaya nang makahanap ng pagkakataon para umatake ay sumugod na ito ngunit sa harap niya ay may isang Blood Shark Wave ang papalapit kaya nagpatira pa siya at nagpadulas sa lupa. Hindi nga tinamaan si Li He ng Blood Shark Wave sa ganoong pamamaraan kaya nagpatuloy ito sa pag-atake. Ngunit nakalusot nga siya sa una at pangalawang Blood Shark pero ang pangatlong Blood Shark ay mas malaki at mas malakas ang paparating sa kanya. Kaya ang ginawa ni Li He ay hinarap ang pangatlong Blood Shark at tinusok ang bibig nito gamit ang kanyang espada. Pinigilan niya ang Blood Shark at unti-unting nawala ang bilis nito. Hindi nagtagal ay nagawa nitong baliktaran ang sitwasyon kaya si Li He naman ngayon ang tumutulak sa Blood Shark. Nagawa pa nitong ipagsama ang pangatlo at pang-apat na Blood Shark habang patuloy ang pag-abante ni Li He. Habang ang panglima at pinakamalakas na Blood Shark ay paparating na rin kay Li He. Sinabi naman ng pangalawang master ni Li Chanzin sa kanyang pag-oobserba na alam ni Li He ang gagawin nito dahil sa bawat isang Blood Shark Wave technique ay mas malakas sa nauna habang si Li Chanzin naman ay nakikinig ng mabuti sa mga sinasabi ng kanyang pangalawang master. Dagdag pa nito na dahil sa ganoong uri ng wave ay ginamit ni Li He ang pangatlo at pang-apat na Blood Shark Wave para masolusyonan ang panglima at pinakamalakas na Blood Shark. Ang kakayahan ang panangtapat ni Li He para matalo ang kalakasan kaya sa pagsalpok nila sa isa't isa ay nagdulot ito ng malakas na pagsabog. Dahil sa usok na nagmula sa pagsabog ay hindi makita ni Feng at mga kasama nito kung ano ang nangyari kay Li He kaya naghihintay sila sa pagkawala ng usok. Ngunit biglang lumabas si Li He sa harapan ni Feng Mo kaya nagulat ito. Nagawa naman ng kasama ni Feng Mo na pigilan ang atake ni Li He gamit ang kanyang dalawang kamay. Kaya nagyabang itong si Feng Mo na akala niya ay may makapangyarihang sword strike si Li He na magpapamangha sa kanya ngunit madali lang napigilan ang atake ni Li He habang si Li He ay hindi gumagalaw na parang wala ng intensyon pang umatake. Kaya si Li Chanzin ay nagsalita kay Feng Mo na masyado itong nagmamalaki sa sarili ngunit hindi nito alam na ang unang tinamaan ng atake ni Li He ay ang kanyang kasama.
Kaya makikita na ang espada ni Lihei ay napigilan ngunit ang matalas na enerhiya na lumabas dito ay nagpatuloy sa leeg ng kasama ni Feng Mo at lumipat sa kanyang leeg at ang dugo nila ay naglabasan. Bago mamatay ay napasabi na lang itong si Feng Mo na imposible ang nangyaring iyon. Napatay nga lahat ni Lihei ang disipulo ng Kanghai sect sa isang atake lang kagaya ng sinabi niya kay Wang Feng bago siya lumaban sa mga ito. Ang pangalawa namang master ni Li Chanzin ay napabilib sa sword strike na ginawa ni Lihei habang si Li Chanzin naman ay may kaunting ngiti sa mukha nito. Nasabi pa ng pangalawang master ni Li Chanzin ay si Lihei ang maaaring totoong prodigy ng Divine Immortal Sect. Ang akala naman ni Li Chanzin ay nabigo si Lihei sa kanyang sinabi kay Wang Feng na gagamit lang siya ng isang sword strike para mapatay silang lahat. Dahil sigurado ito na para mapugutan ng ulo ang mga kalaban ay kinakailangan niyang gumamit ng dalawa o higit pang sword strike. Sinabi naman sa kanya ng pangalawang master nito na nagkakamali si Li Chanzin dahil totoong gumamit si Lihei ng iisang sword strike lang kaya si Li Chanzin naman ay nagtanong kung paano yun nangyari. Ang sabi ng kanyang pangalawang master ay ang kakayahan ni Li Chanzin ay kulang pa sa ganoong sitwasyon ngunit nakita nito ang ginawa ni Lihei ng malinaw. Dagdag pa nito na gumamit si Lihei ng iisang sword strike gaya ng sinabi niya kay Wang Feng at sa maikling oras na yun ay nagawa nitong pugutan sila ng ulo habang hindi nalalaman nila Feng Mo. Wala namang nasabi si Li Chanzin sa sinabi ng pangalawang master nito kaya napatingin na lang siya kay Lihei. Dahil patay na si Feng Mo ay natanggap naman ni Lihei ang lahat ng demon spirit na nagmula kay Feng Mo. Lumapit naman ito kay Wang Feng at sinabing ang lahat ng nakuha ni Feng Mo na demon spirit ay pumasok sa demon sealing spirit token at masaya namang tinanggap ni Wang Feng ang token at pinuri siya nito. Kaya si Wang Feng ay natuwa dahil ang talagang epektibong pagkuha ng puntos ay sa paraang pagnakaw ng puntos ng iba.